Yan. So, kung meron tayong graph dyan, let's say, ganyan. Kunyari yan yung graph natin. Itong part na to, kung saan tayo may concavity, 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung concavity na tinatawag natin. So, concave siya downward, concave siya upward. So, yung mga nasa taas, ito, part na ito, part na ito, part na ito. Yan yung mga maxima natin, maxima. So, lahat yan, maxima. Maxima. Then, ito mga nasa baba is minima natin. Yan. Minima. Yan, kung makikita nyo, minima, lahat ng minima natin is concave siya upward. Lahat ng maxima natin, concave downward. Yan. So, pag nag-draw tayo dyan, or kapag kinuha natin yung slope ng point na ito, using first derivative, ang slope daw dyan na makukuha natin is 0. So, lahat yan. Kapag nag-draw tayo ng tangent line, horizontal yung makukuha natin. So, 0 lahat ng slope niyan. Yan. So, si absolute, alin dyan si absolute? Si absolute maxima is yung may pinakamataas na value or point sa ating graph. So, ito si, itong maxima na to, pwede rin natin sabihin na siya yung absolute. Absolute or global maxima. So, si absolute minima natin, sa dalawang yan, ang masasabi natin absolute minima is itong part. Absolute minima. Yan. So, yan si absolute and global maxima minima natin. Balik na tayo doon. Display pa natin ibang points dyan. So, nasabi din dito, yan, nabanggit din dyan, may nabanggit na critical points. So, ano nga ba si critical points? Yan. So, ano nga ba si critical point? Si critical points is any point in the function such that yan. So, si critical points, point in the function such that m or y prime natin is 0 or y m natin, ito y prime yan dapat. So, slope natin or y prime does not exist. So, ibig sabihin, itong part na to, maxima and minima natin to. So, lahat ng maxima or minima natin, yun yung tinatawag natin na critical points. Yan. Bakit meron tayong ganito? Do not exist kasi nga hindi naman lahat ng graph is horizontal horizontal yung graph niya. So may mga ilang graph pag pinlap natin, ganito siya. Yan. So yung mga points na ito, yan. Kapag nag-draw tayo dyan ng tangent line, vertical lines yung magagawa natin. So yan yung slope na infinity or does not exist na slope. So, critical points pa rin ang tawag natin dyan. Maxima, dito kasi bandang positive to. Then, minima. Yeah. So,
Natandaan natin, maxima, pataas kasi nga, positive value yung y natin dyan. Kaya minima yung mga nasulpa. Kapag ganitong tayo yung graph natin, maxima natin is from the right, tapos minima natin is the left. Yan. So, yan, dyan tayo nagkakaroon ng slope na does not exist or infinity. So, tandaan natin, pag sinabing critical points, yan yung maxima and minima lang natin. Lahat. Tuloy tayo. Next naman dyan, ang pinakahuling pag-usapan natin si point of inflection. And ano si point of inflection or POI natin? Is the point in the graph where the graph changes its concavity. And so, from upward to downward or vice versa, downward to upward. So, yan yung point kung saan nagpapalit tayo ng concavity. Yan, kung titingnan natin sa graph or sa nulat natin graph dito, ito na lang, pansinin natin itong part na ito from downward, nagiging upward siya. Yan, so, yung point kung saan tayo nagbago mula downward up to upward, yun yung sinasabi natin na POI. Or kung titignan natin, siguro bandang dito yung point na yun. Yan, from upward, naging downward concavity siya. So, yan yung POI natin. Or point of inflection. Yan. Para ma-solve si point of inflection, yung coordinates niyan, hanapin lang natin yung double derivative natin, tapos equate natin into 0. Yan. So, ma-solve na natin dyan yung coordinates ni POI natin. Yan. So, set tayo ng examples para sa mga points na yan. How to find those points. Okay, so, tanda natin. Nandito. Yan. POI, yung y double prime natin is 0. So, tandaan din natin, si y double prime din nagsasabi kung maxima or minima yung point natin. Kapag positive, yung nakuha natin y double prime, yung sabihin concave siya upward, or siya yung minima natin. Kapag negative, concave siya downward, siya yung maxima natin. So, mag-set na lang tayo ng examples mga yan. Ito. Gawa na lang tayo ng example. Hello, nakakasunod ba? Sa definition ni maxima and minima natin. Hello? Hello? Malinaw naman ba? Kasi mamaya magagamit natin yung application. Yeah, so, kunyari, bigyan natin tayo ng example ng graph, function. Tapos, kunin natin yung maxima point niya, minima point, lahat, and then yung point of inflection. Yeah, so, kunwari, meron tayong 3x cubed plus 2x squared plus, siguro, sabihin na natin 20. Yan. So, hanapin natin yung maxima, minima nito, and then yung point of inflection. Yan. Una, para makuha yung maxima and minima daw, di-derivative natin siya. So, y prime, so ang derivative ni y is y prime, or simply, yan, dapat maging familiarize na kayo dito, dy, yan, over dx. Nilagay ko na agad si dx dito, kaya type dito na siya, isulat sa kabila. So, ito is, siya din ang si y prime. Yan, so y prime natin, so y prime is equal to derivative ng 3x squared is bring down the exponent, so 3 times 3 magiging 9.
Tapos, 2 na lang yung matitira sa taas, minus 1. Plus, derivative ng 2x squared is 4x. Plus, derivative ng 20 is 0. So, kahit yun natin sulat. Yan. So, yan yung first derivative natin. So, para makuha yung maxima and minima natin dyan, yung coordinates, equate daw natin siya sa 0. Yan. So, 0 is equal to 9x squared plus 4x. Yan. So, pwede natin i-factor muna yung x. So, x, 9x plus 4. Yan. So, meron tayong value na dalawa. Yes. So, x is equal to 0 yung una. Tapos, yung isa naman is 9x plus 4 is equal to 0. So, we can solve for the value ni x sa kabila. The value ng x, so transpose natin, negative 4 over 9. So, x natin that is negative 4 over 9. Yan. So, dalawa yung na-solve natin na coordinates. Nakuha. Yan, nasundan ba yung ginawa natin? Dinerivative natin siya tapos inequate sa 0 para makuha yung coordinates ng ating maxima o kaya minima. So, hindi pa natin alam dyan kung alin si maxima or minima. Yan, nasundan. Yan, hello? Sir, ano po, hindi po sir kasi yung screen po ng cellphone sir, hindi makikita ang buo yung nasa ano po, camera nyo. Patry siya, no? Baka hindi ka naka-landscape na, no? Sir, hindi talaga mabipo ng buo kasi phone yung ginagamit. Naka-landscape ka na? Sir, sir, kapag naka-landscape po kasi sir, black po yung nakikita ko. Pag-ibig na ako na lang. So, Ano rin na lang po yung, ano sir, recorded. sige. Naka-record naman. Ito mamaya na lang, ito kasi ulitin ko na lang kasi may nagpapa-example sa pa. Kasi gagamitin natin printer, Yan, so, yan. So, kinuha natin, dinerivative natin yung equation na yan. So, ang derivative ng y is dy. Pwede natin gawin dito o kaya, kapag dy lang yung ginawa natin kasi dyan, dito sa part is, ilalagay pa natin si dx. Yan. So, since factorable naman si dx, pwede na lang natin sabihin na i-divide kay dy, kagad dito. Kasi, explicit naman yung function natin. Lahat ng dependent is nasa itong part, lahat ng, dependent na ditong part, tapos lahat dito is independent lahat. So, pwede natin kagad sabihin ng derivative ni y dyan is y prime. Yan. So, di-derivative natin, yung function natin, yan. So, derivative ng 3x. So, sulat ko muna yung coefficient. Tapos, i-derivative ko itong x cube. Ang derivative ng x cube is, bring down the exponent. Yan. Tapos, x. Minus 1 naman yung exponent natin. So, matitira dyan is 2. Yan. Tapos, plus, ito naman, yung second term. So, labas lang natin si 2. Derivative sa x squared is 2, bring down na 2, matitira na lang sa exponent is 1. So, hindi ko na sulat yung 1 dyan. Plus, derivative ng 20, derivative of constant is 0. Yan, so, i-simplify lang natin. So, 3 times 3 magiging 9x squared plus 4x. Yan, so nakuha na natin yung derivative niya para mahanap yung point ng maxima natin or minima, si y prime daw doon is 0. Yan, si y prime is 0 sa point na maxima minima natin. So, equate natin si y prime ng 0. Tanda na si y prime yan yung slope natin. Equivalent yan sa slope.
So, pwede na natin ma-solve yung value ni x dyan, or yung coordinates ng ating maxima or minima. So, 9x squared plus 4x is equal to 0. So, pwede natin i-factor sa x dyan. Labas lang natin. So, magiging x times 9x plus 4 is equal to 0. So, may dalawa tayong value ni x. X is equal to 0. Yan. Tapos yung isa, 9x plus 4 is equal to 0. Plus 4 is equal to 0. So, ito yung point na natin na isa, x equal to 0. And then, yung isang point natin, pwede natin i-solve. So, transpose si 4 sa kabila, magiging negative 4. Divided by 9. So, x natin dyan. X natin dyan is negative 4 over 9. So, dalawa yung points na nakuha natin dyan. Ngayon, paano natin malalaman kung sino dyan si maxima or minima? I-derivative natin ulit daw yung first derivative. Yan. So, meron tayong first derivative dyan. Ang value is 9x squared plus 4x. Yan. Para malaman kung sino dyan yung maxima minima natin, i-derivative daw natin ulit si first derivative. Yan. So, derivative natin si y prime. Derivative ni y prime is y double prime. Yan. Equals, derivative ng part na ito, so muna natin pansinin si 9. Derivative ng x squared is 2x. Times 9, magiging 18x. Yan. Plus, derivative ng 4x is simply 4. Yan. So, nakuha na natin si double derivative. Ang gagawin natin next is i-substitute natin yung values ni x. Yan. So, meron tayong dalawang values ni x. At x is equal to 0. So, y double prime is equal to 18 times x. X is 0. Plus 4. So, y double prime is equal to positive 4. Yan. So, kanina, sabi natin, pag sinabing positive yung makukuha natin dyan, yan ay concave siya upward. Yan. Or siya yung minima point natin. Yan. So, try din natin yung isa. At x is equal to negative 4 over 9. So, y double prime is equal to 18. Tapos, substitute yung value ni x, negative 4 over 9 plus 4. So, 18 divided by 9 is 2 times 4, negative 8. So, negative 8 plus 4. So, ang value ni y double prime natin dyan is negative 4. So, pag negative yung nakuha natin na double prime, ibig sabihin yan, ang ating graph is concave siya upward. I mean, concave siya downward dyan. So, concave siya downward. Ibig sabihin, yung part na yan ay maxima natin. So, alam na natin kung sino si maxima or minima sa point na yan. Yan. Hello, nakakasunod? Yes, please. Yan. Yan, ganyan natin malalaman. So, una, para ma-solve yung coordinates, kukunin natin yung first derivative, equate natin to 0. Then, resolve for the x. Yan. Kung ano yung makukuha natin x, yan yung mga coordinates natin. Ngayon, para malaman natin kung sino dyan si maxima, minima, i-continue lang natin na i-derivative yung first derivative natin. Yan. So, meron tayong second derivative dito. Diyan natin is-substitute yung values ni x na na-compute natin. Yan. Kung ano yung ma-compute natin na values, yan yung magsasabi kung alin dyan si maxima or minima. Yan. So, alam na natin yung
x-coordinate ng ating maxima and minima. Kung gusto natin hanapin yung y-coordinate nito, simply substitute lang natin siya sa original equation. So, delete ko na lang itong bandang part. Hanapin natin yung coordinates ni maxima and minima. So, meron na tayong x value. Ang nahanap na lang natin dyan is yung y values nila. Yun is makukuha natin using the original. Ayan, ito, using the original. Ayan, so, when x is equal to 0, at x is equal to 0, ang y natin is, so substitute lang natin lahat dyan into 0, times 2, 0 square plus 20. So, ang y natin dyan, o y coordinate natin is simply 20. Yan. So, ang minima point natin is 0, 20. Yan, yan si minima natin. Ito siya. Yan. Kung hanapin naman natin yung y coordinates ito, ganun din, substitute lang natin sa original. Yan. So, ganyan hanapin yung coordinates ni maxima and minima. Nakuha ba? Yung maxima and minima? Okay. Yan. Nakuha na ba? Malinaw? Hello. Nasundan ba yung steps na gagawin para pagkuha kay maxima and minima? Hello? Kasi sunod natin si point of inflection. Or need pa na, no? Malinaw ba? Or okay lang yung Okay lang, sir. Mamaya mag-sample na lang ko ulit ng siguro mas simple. Ito kasi ginawa kong cube para kapag nag-derivative tayo, dalawa yung value yung dalawang x yung makukuha ko na makukuha natin na coordinates para mapakita ko sa inyo kung paano kunin si maxima and minima. So sinadya ko talaga i-cube yung example yan. Yan. So yan si maxima and minima. Ngayon, so nalaman natin paano kunin si maxima minima. Si point of inflection naman. Si point of inflection, madali lang. Kasi alam naman natin yung condition kay point of inflection. Dapat ang y prime ay y double prime natin is 0 daw doon. Yan. So nakuha na natin yung double derivative. Ang gagawin lang natin is equate natin into 0 yung y double derivative. Y double derivative. So, 0 is equal to 18x plus 4. So, makukuha na natin dyan yung value next na negative transpose natin. So, negative 4 over 18 or simple negative 2 over 9. And so, ito yung x-coordinate ni point of inflection. So, ito yung POI natin. Kung gusto nyo kunin yung y-coordinate niya, substitute lang natin ulit sa original. So, kunin na lang natin. So, substitute natin yung values dyan. 3x raised to 3 plus 2x squared plus 20. Complete. So, ang y na makukuha natin dyan is 408.76 divided by 243. So, ang coordinates ng ating point of inflection is yan, tapos yung y. 4876 over 243. Yan. So, yan si POI natin. Yan. Yan. So, ito. Okay na ba dyan? So, mag-set tayo ng ulit ng isang sample. Medyo simpleng lang.
Para lang maano yung process, yung steps. So let's say may isa pa tayong sample dito. Siguro quadratic na lang para mas madali. So, 2x squared plus 2. Yan. For example, meron tayong equation na 2x squared plus 2. Hanapin yung maxima or minima. And then yung point of inflection. Yan. So una, para sa pagkuha ng maxima minima, di ba ang ginagawa natin is i-derivative yung equation. Yan. So i-derivative natin yan. Y prime is equal to derivative ng 2x squared. So, kung nalilito pa rin kayo, huwag muna pansinin yung coefficient. Kasi ang focus naman natin sa pag-derivative is yung variable. So, derivative ni 2x squared is 2x. Yan. So, 2x times yung coefficient. So, magiging 4x. Yan. Plus, derivative ng constant is always 0. Yan. So, na natin yung magiging. Yan. So, nakuha na natin yung derivative ni equation natin. So, para makuha yung coordinates ng ating maxima or minima, equate natin ulit si y prime into 0. So, 0 is equal to 4x. Ang value ni x natin dyan is 0. Yan. So, pansin nyo, isa lang yung nasolve natin na coordinate. So, isa lang yung mas-solve natin ng coordinates dyan kasi nga naka-quadratic lang tayo. Yan. Kumbaga yung kanina kasi, cube yun, ang graph nun most probably parang ganito. Ganito siya. Yan. Parang ganun. So, maxima, then minima natin. So, ganun yung magiging graph nung kanina. Ito kasi kapag square or quadratic lang tayo, either ganito lang siya na graph or ganitong graph lang. So, isa lang dyan yung maxima or minima natin. So, may na-compute na tayong coordinates dito. Ang aalamin na lang natin kung maxima ba siya or minima. Yan, para malaman, i-continue lang natin na i-derivative yung para hindi malibala. Tama. Continue lang natin i-derivative yung first derivative natin. So, kunin daw ulit natin yung second derivative niyan. So, y double prime is equal to 4. Saka natin substitute yung values ni x dyan. So, wala tayong variable. So, it's simply, ito na yung value ng ating double derivative. So, positive siya. Ibig sabihin, yan is concave siya, upward. So, ang point niyan, ang point na ito, x equal to 0 is minima point. So, minima yung point na yan. Kasi nga yung y double prime natin is positive. Yan. Kung hanapin natin yung y coordinates yan, substitute lang natin sa original. So, substitute natin, y is equal to 2, 0 squared plus 2. So, ang y dyan, ito is 0, simply 2. So, ang coordinates natin is 0, 2. 0, 2, and itong point na is minima. Concave upward. Yan, nakuha ba si maxima minima? Kay si Jaira. Yan, so tandaan lang natin yung steps natin dyan. Kunin yung first derivative, equate natin to 0. Saka natin i-solve yung values ni x. Or kung ano yung variable na meron dyan. Yan. So yan si maxima minima. Ngayon kung in case na pinapahanap sa atin yung QI, gawin lang din natin yung double prime. So y double prime, nakuha naman na natin
Si y double prime daw dyan kay PY. At PUI, alam natin si y double prime is 0. Kung equate natin is 0, 0 equals to 4. Yan. Anong ibig sabihin nito? Wala tayong PUI. Kasi nga, sabi ko nga, kapag quadratic lang yung equation natin, either pag ganyan lang siya, or pag ganun. Wala tayong change ng concavity. So, tuloy-tuloy yan. Yan. Kaya wala tayong points of PUI kasi wala nga tayong change ng concavity ganyan. Wala. So, tuloy-tuloy lang yan. Kaya dito, makikita natin na wala tayong PUI. Yan. So, nakuha ba? Si PUI din. Unlike yung kanina, naka-cube tayo kasi ang graph nun, napakita ko naman yung most likely ang graph nun. Kasi pag pinlat natin yung point kanina, para siyang ganyan. Yan si yung kanina niya naka-cube, kung naalala niyo. Ito yung nasolve natin kanina na maxima, tapos ito yung nasolve natin na minima. Yung point of inflection na nasolve din natin dito banda. Yan, so from upward, downward concave, naging upward. Yan, so dito yung PUI natin. Yan, so yan si maxima minima. Balen, tatandaan nyo na lang naman dyan kung ano yung ginagawa natin dito. So, after getting the first derivative, equate to 0, then solve for x. Then, after nyo ma-solve si x, kailangan yung alamin kung siya yung si maxima or minima. And para malaman nyo kung maxima or minima, i-continue nyo i-derivative yung first derivative natin. Ito siya. So, i-derivative natin ulit. Ito yung magiging second derivative. Yan. Kung may variable dyan, i-substitute natin yung nakuha natin kanina na value ni x. Kung ano yung magiging value ni double derivative, positive or negative, siya yung magsasabi kung maxima or minima yung ating point. Yan, nakuha ba? Kasi mag-move tayo sa application yan. Yung module na module. Questions? Wala na? Ito, sa module 8. Questions? Wala na? Before tayo mag-move sa application niya, yung iba, kasi wala na, questions? Kung wala, i-move tayo. Yan, so, wait na dito. Sir, excuse for this. Kasi just, excuse. Sige, okay lang. Naka-record naman. Yan, click tayo sa presentation naman. Yan, so, pag-usapan naman natin kung saan siya nagagamit, yung maxima or minima. So, una, nagagamit siya para hanapin o paghanap ng maximum area or perimeter. Pangalawa, number, proportions, surface area and volume, time, length, distance, time rates, production cost, and profit. So, madalas siya nagagamit dyan. Same lang naman yung ginagawa natin dyan. Kinukuha natin yung equation ng kinukonsider or gustong i-maximize, like example, area. Pag sinabing i-maximize yung area, kinukuha natin yung equation ni area, tapos diniderivative natin. Yeah. Yan. Kaya siguro pakita lang natin mas sample din sa module.
Ayan, so example ng application ni maxima minima is sa area nga. Ayan, so, ang titignan natin, as a farmer has a 2,400 feet of fencing. Ayan, so total daw nito is 2,400 feet kung meron siya na fencing. Ngayon, wants to fence a rectangular field. So, gusto niyang gumawa ng rectangular field. Ito yon, that borders a straight river. So, ito daw yung i-cover niya. I mean, i-board niya. So, he needs no fencing along the river. So, wala tayong amount ng fencing na nilagay dyan. So, lahat ng fencing natin is nandito. Ito yung 2,400 feet. Kung sasam natin yan. What are the dimensions of the field that has the largest area? So, gusto niya i-maximize si area. Yes. So, ang pinaka-goal natin para malaman yung maximize area dyan, hanapin natin yung equation ni area. So, ito yon. Area niyan is x times y. So, length times width. Yan. Ito yung area. Ito ngayon yung i-derivative natin. Yan. I-derivative natin, tapos equate natin ng 0 si derivative ni area. So, parang yung ginagawa lang natin kanina, na nag-first derivative, tapos in-equate natin ng 0, si y. So, ganun na ganun yung process dyan. Pero, before tayo makapag-derivative nga, may kailangan pa tayong baguhin ang formula. Kasi kung papansinin nyo dito sa part na ito, hindi iisang variable ang present. So, mayroon tayong y and x. So, hindi tayo makapag-derivative kaagad yan. So, ang goal natin bago mag-derivative is lahat ng variable dito is na-express natin into single variable. Yan. So, dapat natin ma-express muna yung lahat ng variables nito into single. So, kailangan pa natin ng iba't ibang supporting equation. Yan. So, yan yung nasa dito steps natin. So, una daw, understand the problem and identify the unknowns, possibly provide an diagram. So, kung kaya natin mag-draw, i-draw natin yung problem. Tapos, after natin siya mag-draw, or ma-identify yung unknowns, identify the objective of function, that is, the quantity are asked to maximize or minimize. So, back sa problem. Tapos natin i-draw, i-identify daw natin yung ano yung gustong i-maximize or minimize yung problem. So, dito sa example natin, gusto niya i-maximize si area. Yan. So, identify natin yung equation ni area dito. Kaya, ito yung equation natin dyan. Area is equal to xy. So, meron na tayong objective function. Yung i-derivative natin mamaya. After natin magawa yun, identify the constant equation or the equation relating the variables. Yan, yung sinasabi kong, kasi kapag na-identify natin yan, hindi automatic na isa yung variable na nandyan. So, kailangan pa natin malaman yung iba't ibang supporting equation. Like for example, dito sa problem natin, pwede natin sabihin na yung perimeter, yung supporting function natin dyan. So, perimeter, alam natin si perimeter. Yan. Yung measure nung na-outside natin, edge ng ating rectangle. So, yung perimeter niyan is 2x. So, 1, 2, plus y. Yan. So, nagbigay naman ng amount dyan si problem. Yan daw lahat is equal kay 2,400. So, pwede natin ituring yan na another equation. Pwede natin kunin yung value niyan in terms of y, saka natin substitute dito para lahat ng variable na matira dito is puro x na lang. So, yun yung nakasulat kay step number 4. Yan. Kung
Yan na natin. Eliminate extra variables to be able to express the objective function in terms of single variable. Yan. So, gagawa natin ng paraan para ma-express natin itong function nito in terms of x only o kaya y only. Kayo nang bahala kung anong gamitin yung variable o ititiran yung variable dyan. Kasi pagkatapos natin na-express yan into one variable, pwede na tayo mag-proceed sa pag-derivative. Step number 5. Find the absolute minimum by setting the first derivative equal to 0. So, derivative na natin siya daw, tapos equate natin sa 0. Kung ano yung sinasabi niya, i-maximize natin or minimize. So, example, si area. Yan, nakuha ba yung steps para kaya na maxima, minima? Mag-set naman tayo ng sample dyan. Yan, pwede nyo pag-aralan na lang yung mga sample na binigay dyan. Ang isolve na lang natin is yung nasa activity. So, punta tayo sa activity 3, nasa page 11 yan. So, tandaan nyo lang yung steps nun para madalian kayo sa pagkuha ng maxima and minima. So, punta tayo sa problem number 3 dyan. Sabi niya, a window is constructed by adjoining a semicircle. So, semicircle at the top. An ordinary rectangular window. Find the dimensions of window of maximum area if a total perimeter is 16. Yan, kung titignan, solve natin kagad yan, may hirapan tayo. So, kung kaya natin i-draw natin yung figure. So, sabi niya, meron daw semicircle sa taas na window. So, parang ganyan. So, hindi siya semicircle. Yan, kung ito yung semicircle natin, kinabit siya or adjoin siya sa normal rectangle. So, normal rectangle tayo. Yan. So, remember, hindi sinabi na close dito, so open. Open yung part na yan, kung saan sila nag-join. Lagyan lang natin ang broken lines para ma-distinguish natin. Ito si semicircle, ito si normal rectangle. Yan. So, pinapahanap is yung dimensions ni window na magbibigay ng maximum area. Yan. So, gusto niya i-maximize yung area niyan na may given na limitations yan kung saan yung perimeter natin or yung sukat ng buong perimeter nitong window is limited lang sa 16 feet. Yan. So, sinabi sa problem yan. Nasa dulo, the total perimeter is 16 feet lang. So, hanapin daw yung sabi na lang natin x kung nasa baba and y itong part na ito. Y yung yan. Ibig sabihin kung y yan, since rectangle, y din dito. And then, itong part, itong buo is x lang din. Yan, nakuha ba yung drawing natin sa drawing natin? Yan, kung semicircle yung nasa taas, point tayo ng center dito. Ito is yung radius. Yan, nasundan ba yung figure natin? Yan, hello? Hello? Yes po, sir. Yan. So, sabi niya, so after natin i-drawing, second step, determine natin yung objective function natin. Yeah, so after natin mag-draw yung diagram, second step natin is to determine the objective function natin. So sa pag sinabing objective,
alamin natin kung ano yung maximize or minimize ni problem, yung function na yan, yung equation niya. So, dito, gusto niya maximize si area. So, area, ano nga ba yung equation ni area dyan? So, yung area na yan is yung area ng rectangle. So, area, sabihin natin A1 ng rectangle plus yung area ni semicircle. Yan, kung papansin niyo, semicircle. Yan. So, substitute natin. Ano yung area ni rectangle dito? Simply length times width. So, xy plus yung area ni semicircle using itong r. Area niyan is pi r squared over 2. Kasi nga, semicircle lang siya. So, ito yung objective function natin. Ito yung i-derivative natin. Yan. So, kaso, hindi natin mag-derivative yan kasi nga, meron tayong 1, 2, 3. Tatlo pa yung variable natin yan. So, ang goal natin, eliminate yung dalawang variable or express yung dalawang variable dyan in terms dun sa isang variable. So, para isa na lang yung variable natin na matira dyan. Yan, nakakuha ba? So, papansin natin, tatlo, yung variable natin, sabihin na natin ito yung equation 1 natin. So, kakailanganin pa natin ng at least 2 equation. Kasi nga, mayroon 3 unknowns. So, need natin ng 3 equations. So, mayroon na tayong isang equation ito. Hanapin na lang natin yung dalawa pang equation. Mula sa figure na ito. Yan. So, pansinin natin, unang equation natin na mabubuo dyan is, tignan natin yung R. Di ba si R yan? Kung i-project natin dito, is simply R pa rin yan. So, radius pa rin yan from the center. So, ang value niyan, ibig sabihin is, kung X yung buong ito, si R is kalahati ni X. Yan, nakuha si R, value ni R. Kasi dito sa part na ito is R din yan. Yan. So, R. Yan. So, si X dyan. Si R is simply kalahati ng value ni X. Nakuha ba? Ito pwede natin gamitin yan na as equation 2. So, pwede natin substitute yung value niyan. So, magiging X na to. Ang problema na natin is si Y. Yan, hello, nasusundan ba? Kung paano nakuha si x over 2? Yan, hello? Nasusundan ba yung discussion natin? Yes po. Yan, so, meron na tayong second equation. Kailangan lang natin ng isa pang equation para kay y. So, yung equation na yan, makukuha natin sa perimeter. So, alam natin, si perimeter is equal sa x plus y plus y. Yan, so, x plus 2y yan. Plus yung circumference ni semicircle yung sa labas. So, ano yung value niyan? Value niyan is pi r. Yan. So, 2 pi r kasi pag buong circle, pagkalahati, pi r lang. Yan. Si P naman, given naman si P, kaya 16 is equal to x plus 2y plus pi r. Yan. Sundan, si perimeter. Pwede nating substitute yung x dito. Ay yung r, kuha natin. Yeah, so, substitute lang natin siya. So, 16 is equal to x plus 2y plus pi, tapos value ni r na x over 2. So, substitute na natin yung value ni r. So, pwede natin express tong buong equation na to sa equivalent ni y. So, transpose lang natin si x and pi over
itong part sa kabila. So, matitira na lang dito is 2y. So, edit na ko lang sa si 2y. 2y is equal to 16. So, transpose x sa kabila. So, minus x. Transpose din. Minus pi over 2x. So, divide both sides by 1/2. Makakancel si 2 doon. Matitira na lang is y. Tapos, 16 divided by 2 is 8. 8 minus x over 2 minus, so 1/2 divided by 1/2, so 1/4. Hindi 4x. So, meron na tayong another equation. So, pwede nating substitute dito part. And itong part, so lahat yan, matitira na lang variable dyan is x. Yan, susundan. So, substitute na natin yan. So, a is equal to x. Tapos yung value ni y, ito. And so, 8 minus x over 2 minus pi over 4x. Yan, si y. Plus, sulat lang natin si pi over 2. Tapos, substitute natin si r. So, si r is x over 2. Naka-square siya. So, square. Yan. So, pansinin nyo, lahat dito sa kabilang side is puro x na. Pwede na natin i-derivative kaagad yan. Yan. Pwede na natin i-derivative yan. Pero kung pwede muna natin i-simplify para mas madali i-derivative. So, distribute lang natin si si x dito. So, magiging 8x minus magiging x squared over 2 minus pi x squared then over 4. So, distribute lang natin si x. Plus, yung last term natin, x squared daw is 2. So, magiging 4 times 4, magiging 8. So, pi over 8. Yan. Tapos, x squared. Yan. So, ito na yung simplified equation natin. Diyan, pwede na tayo mag-derivative. Mas madali na siyang i-derivative. Yan. So, i-derivative na natin siya. Derivative natin siya with respect kay dx. Yan. So, magiging dA over dx. So, yan. So, nandito na si dx. Kahit hindi na natin isulat si dx sa kabila. So, magiging derivative ng 8 is 8 dx sana. Kaso dito na si dx. Kaya simply 8 na lang siya. Okay, hello? Yan. Nasusundan ba? Yes po, sir. So, nasa derivative na tayong part. So, di-derivative natin yung buong yan. So, dA over dx. Kasi dinerivative natin siya with respect sa dx. Kasi siya yung variable natin dito. Pero kung puro y yung nilagay natin dyan, or yung consider natin, dy naman yan. So, nasa 8 na tayo. Derivative ng x squared. So, derivative niyan is 2x divided by 2. So, makakancel lang yung 2 natin dyan. So, matitira dyan is simply x na lang. Yan. Or sulat na lang natin. So, 1/2. May 1/2 tayo dyan. Pero ang derivative ni x squared is 2x. Yan. Minus, labas muna natin to para hindi tayo malito yan. Saka natin i-derivative yung 2x din. So, 2x pa rin yan. Plus, yung last term natin na pi over 8. Tapos, derivative ng x squared is 2x pa rin. Yan. So, simplify natin. dA over dx is equal to 8. 2 divided by 2 is 1. So, x na lang matitira dyan. Minus 2 divided by 4 is 2. May titira tayong 2 sa baba. So, pi over 2x plus 2 divided by 8, maging natitirang 4 sa baba. So, pi over 4x. Yan, equate natin yan. Kung gusto natin i-maximize yung area, so equate natin into 0. Yan na tayo mag-equate ng 0.
Ito yung ginagawa lang din natin kanina kay maximum minima. So, after natin makuha yung first derivative, equate lang natin yung gusto natin i-maximize sa 0. So, magiging 0 is equal to 8 minus x minus 5 over 2x plus 5 over 4x. Pwede na natin masolve si x dyan. Ang x natin dyan is 4.48. So, meron na tayong x. Plus 5 over 2 minus 5 over 4. So, 4.48 ang x natin. Yan. So, nasolve na natin yung nasa baba pa lang. Yan. Yan. So, nakuha yung pagkuha kay ay yung application ni maximum minima. 4.48. Yan, kung may x na tayo, pwede rin natin masolve si r. Meron tayo doon. R is equal to x over 2. Kung 4.48 yan, ang r natin is simply 4.48 divided by 2, 2.24. Yan. So, mayroon na tayong r. Yan. Meron din tayo equations ni y kung gusto nyo. Ito gamitin nyo para mahanap si y. Or pwede rin itong original equation natin. Makukuha nyo din si y. Kasi meron na tayong r ay x tapos r. So, y na lang yung unknown dyan. Dito naman, meron na tayong x. So, pwede natin masolve si y dyan. So, ang y natin dyan ay 2.24 lang dyan. And so, na-solve natin yung dimensions ng window na to kung saan yung area is maximum or magbibigay ng largest area. Yan. Questions? Questions? Right, let's solve pa natin yung dalawa dyan. Questions? Wala. Nasundan ba ang ginawa natin? Una, dinraw natin yung figure. Yan. Label natin. Kasi yung variable natin dyan, kayo bala mag-assign yun. Kasi importante, dapat yung amount o yung value na makukuha nyo, kung ano yung ni-level nyo, ganun yung, kunyari, kung pwede naman sabihin natin na y to, y tapos x. Basta ang importante dyan, ang makukompute nyo is same pa rin. Yan. So, after natin mag-draw, kunin natin yung objective function natin. Yan. So, after natin makuha ang objective function natin, i-try natin na i-minimize or gawing isang single variable. Single variable yung objective function natin. So, dito kasi, dalawa or tatlo. X, Y, and R. So, kailangan natin ma-eliminate yung dalawa para makapag-derivative tayo. So, ang ginawa natin, naghanap pa tayo ng ibang supporting function. So, una, nakuha natin ito. Using the diagram, so pwede natin ma-eliminate si R in terms of X. Then, pangalawa, ginamit natin yung function ni perimeter para makuha yung value niyan in terms of Y. So, yan yung ginamit natin dito para ma-express din natin si Y in terms of X. So, matitira na lang dyan is puro X variable. So, sinimplify lang natin siya dito. Actually, dito na pwede tayo mag-derivative. Kaso medyo mahirap kasi nga may product. Tapos may square. So, pwede sinimplify na natin siya. Distribute. So, ito yung naging equation natin. Tapos tayo nag-derivative. Derivative. After natin mag-derivative, in-equate natin into 0. Yung gusto natin i-maximize na value. Which is, dyan sa example natin is si area. So, naging 0. So, kaya tayo nagkaroon ng ganito equation at na-compute yung value niya. Yan. Sundan ba? Solve naman natin yung isa. Sunod.
Si maximum minimum kasi more on practice naman siya. So, pwede kayo mag-try or kabisaduhin yung mga samples na nagbibigay. Actually, may si maximum minima, may mga derived shortcut na siya. Like, ito. Gusto pakita ko lang. May shortcut si maximum minima. Na-derive lang din naman yan sa pinagagawa natin. Yan. So, isang shortcut dyan sa number 1. Kung papansinin natin, itong part, open. Pag kinonsider natin part na ito, yung rectangle, yan ay open rectangle. Open rectangle na may area, dimension na x and y, ang magbibigay ng maximum value or maximum value ng area kay open rectangle ay itong condition. So, x equal to 2y. Yan yung dimensions na magbibigay ng maximum area. Yan. Kung kabisado natin yan, pwede na natin masolve kaagad to. Kasi nga may given na perimeter, and then alam naman natin na PR sa figure is equal kay x power 2. And so, pwede na natin masolve kaagad yan using the perimeter formula. Yung perimeter ito, di ba? Yung perimeter natin, x plus 2y plus pi r. Kung alam natin na ito yung magbibigay ng maximum area, pwede na natin siyang direct substitute dyan. So, x plus yung 2y is equal to x. So, x yan, plus pi is 16. Ano yung equivalent ni r sa figure natin? Equivalent ni r is x over 2. So, x over 2. So, puro x na dyan. May makakompute na tayo dyan value ni x. Ang makakompute din natin dyan is 4.48. Yeah, so, yan yung shortcut ni open rectangle. Magamit niyo yung pagkabisado siya. Actually, yan, so, may kanya-kanyang shortcut, depende sa figure. Tandaan natin, pag open rectangle, ito yung magbibigay ng maximum area. Pero na nyo ba yung ginawa natin maximum minima? Diba, solve pa natin yung dalawa dyan. Ito sabihin ko na lang din para magamit natin mamaya. Pagdating kay numbers, pag sinabing ang dalawang number ay may sum na ganyan, ang magbibigay ng pinakamalaking product is ang magma-maximize or ang magbibigay ng pinakamalaking product ng dalawang number na yan is equal sila. Yan yung condition or magbibigay ng pinakamalaking product. So, yan yung pwedeng gamitin shortcut dyan na maya sa numbers. Tapos sa volume naman, volume of a box. Ang box na magbibigay ng pinaka-maximum na volume is cube. Yung pag sinabi natin cube, length equals to width equals to height. Yan yung magbibigay ng maximum volume. Mamaya magagamit natin yan yan yung mga shortcut lang naman. Pero gagawin natin mamaya is using maximum minima. Yan. So, proceed tayo kay number 2 sample. Tripan tayo, ha? So, number 2, sinabi dyan, find the two numbers whose sum is 42. And whose product will be largest. So, mina-maximize natin si product. Hindi po makita yung left side na sisulat. Di ba, no? Kahit naka-landscape. Yan. Hindi makita yung buo. Maliban yung kanina nag-ask.
Yung konting side po, sir, hindi po makita. Yan, so ito, sabi ko nga kanina, si maximum minimum, may mga derived shortcuts na tayo. Ibig sabihin kapag derived, galing lang din kayo mismo kay maximum minimum yan. So pagdating sa numbers, kapag sinabing two numbers has a sum, o a certain sum, then tinatanong niya kung ano yung maximum na product na pwedeng ibigay ng dalawang number na yon, ang sagot dyan is equal yung dalawang number. Yan. So, dito naman, ito magagamit natin sa number 3. Ang magbibigay ng maximum volume sa isang box is cube. So, dimensions na lang equals to width equals to height. So, magiging shortcut natin yung number. So, number 2, punta tayo number 2. So, sabi dyan, two numbers, sabihin na natin x, yung first number, and then y, yung second number natin. Yan. So, sabi dyan, condition niya, yung sum daw ng dalawang yan, so x plus y, is equal to 42. Yan. Kung susundin natin itong shortcut natin, ang magbibigay ng pinakamalaking product daw is x is equal to y. So, pwede natin sabihin dito, since equal naman sila, pwedeng sabihin natin x plus x or y plus y is equal to 42. Yan. Kahit ano dyan. Since equal lang naman sila. So, gawin na lang natin si x yan. Yan. So, magiging 2x is equal to 42. Mas-solve natin kagad si x yan na 21. Yan. Kung 21 si x, si y, 21 din. Yan. So, yan na yung sagot natin sa module. Yan yung kapag alam natin ito. Pero kung hindi natin alam, kung hindi natin alam, gamitin natin si maxima, minima. So, start natin, x plus y is equal to 42. So, ito yung sinabi dyan. So, pwede natin sabihin equation 1 natin. Yan. Tapos, determine natin yung objective function natin or yung kung ano yung gustong i-maximize. So, gustong i-maximize ni problem is yung product. Ano yung equation ni product? Is simply x times y. So, yan yung i-derivative natin. Sana, kaso, dalawa pa yung variable natin dyan. So, hindi pa natin pwedeng i-derivative yan. Pero pwede natin gamitin yung equation na to para express si y in terms of x. So, manipulate lang natin to. Y is equal to 42 minus x. Is substitute natin si y. So, p is equal to x. Then x, I mean 42 minus x. So, distribute lang natin si x. Magiging 42x minus x squared. So, ito na yung panibago nating equation ni product. So, pwede na tayo mag-derivative dyan. Kasi, iisa na lang yung variable natin. So, pwede na natin i-derivative. Derivative ni product with respect kay variable natin na dx. So, magiging dt over dx is equal to derivative ng 42x is 42. Minus yan. Derivative ni x squared is 2x. Yan. So, equate natin yan daw. Ma-maximize natin. So, 0. Okay, mali ka maximize na equate 0. Yan yung way pa rin natin ng paghanap ng maxima minima. Maxima minima pa rin tayo. So, 0 equals to 42 minus 2x. Transpose 2x. So, magiging 2x is equal to 42. X natin is 21. Yan. 21. Yan. Kuha na natin si value x. Kung gusto natin kunin si y, pwede natin gamitin itong original equation natin. Or ito na lang. Kasi in terms of y na siya. So, y is equal to 42 minus x natin na 21. So, y natin is simply 21. Yan using maxima minima. Tapos, even shortcut natin. Actually, maxima minima lang natin yan. Shortcut natin.
Yan, questions. Questions. Kasi, questions. Wala questions. So, medyo madali lang pagdating kay number problems. Mhm. Tanong, wala? Ano ba yung pagkuha ng maximum minima? Or application ni maximum minima? Same lang to sa ginagawa natin kanina, yung nagdi-derivative lang tayo, tapos i-click natin ito, 0. Yung nga lang, tayo yung mag-formulate ng function. Depende sa binigay ni problem. Yan. Kung walang question, proceed tayo kay magtanong lang kayo pag ano. Iba ngayon iba niya lang magtanong. Pwede tayo magtanong. Yan. So, sa 3, proceed tayo kay 3. So sabi dyan, to carry a suitcase on an airplane, the length plus width plus height of the box must be less than or equal to 62. So sabi ko sa inyo, to box yan, usapang box. Magagamit natin itong shortcut natin na ito. So, si number 3 daw, sabi niya, si length plus si width plus si height is 62. Nag-export na po sa center ang ulo. Ito. Tungkol ko na po. Yan. So, yan yung sabi dyan sa problem natin. Tapos, sabi pa niyan, assuming the height is fixed, show the maximum value of volume, show that the maximum value of volume. So, may equation siyang binigay. V is equal to H, 31 minus H over 2. Yan. Squared. What is the height allows to have the largest volume? So, pinatahanap yung value ni height na magbibigay ng maximum volume. So, kung titignan natin dito, ito na yung objective function natin kasi volume, tapos yung sa kabilang part, isang variable lang. So, pwede na natin itong gamitin kaagad, i-derivative natin para makuha yung value ni H. Yan. Yan, value ni H. Pwede natin i-derivative kaagad, kaso medyo mahirap pag ganun kasi nga product. Tapos may square pa itong binomial na ito. Pero sa kanan muna, gamitin muna natin itong sinabi kong shortcut. So alam natin, ang magbibigay ng maximum volume sa isang box, kasi suitcase yan, box, is cube. Yan. So from the, kung papansin natin yung equation na to, yan. Yung summation daw ng length plus width plus height is 62. Pero alam natin na equal lang yung mga yan. So, pwede nating sabihin yan na si length is equal lang sa height plus si width is equal lang kay height ulit plus yung height. So, equal 62. So, this is 3h is equal to 62. Value ni h dyan is 62 over 3. So, masagutan na natin kagad si number 3.
Yan, hello. So, yan pa lang. Ginamit pa lang natin yung alam natin na shortcut. Pero napalabas na natin si h dyan, 62/3. Gamitin naman natin si maxima minima. Ito is useful kapag medyo mahirap yung problem. Since ito naman, hindi naman siya kahirapan, pwede na lang gamitin si maxima o minima. So, gamitin natin si maxima minima. So, sabi ko nga, pwede na natin i-derivative yan kasi nga, ito na yung objective function natin. Naka-express na siya sa isang variable, which is h lang. Pero may hirapan tayo dyan kasi nga product saka naka-power. So, simplify muna natin. So, h, ito, expand natin. 31 square is, so, expand ng binomial. So, square the first term, 961. Minus, multiply the two term, then double. So, magiging 31 lang yan. 31h plus, square the last term. So, magiging plus h squared over 4. So, ito na yung expansion ng ating square of binomial. So, distribute na rin natin si h dyan. So, magiging 961h minus 31 h squared plus h cubed over 4. Pwede na tayong dyan mag-derivative with respect kay dh. So, derivative natin. Derivative ng volume is dv with respect to dh is equal. So, derivative ni 961h simply 961. Minus, derivative nito, part nito. So, huwag muna natin pansinin si coefficient. Derivative ng h squared is 2h times 31, so 62. 62h. Plus, derivative ng h cubed is 3h squared over 4. So, yan daw is i-maximize natin si volume. So, 0. Yan. So, 0 na yan. So, i-rewrite lang natin. Isulat natin una si square. So, 3/4 h squared minus 62h plus 961 equal yan kay 0. Yan. So, quadratic yan. Quadratic equation. Pwede natin gamitin dyan si mode 5-3 sa pagkuha ng values ni h. Yan. So, mode 5-3. So, mode 5-3. So, lalabas din yan. Input lang natin yung coefficients niya. So, una is 3/4 minus 62 plus 961. Then, equals natin. Unang value ni h dyan na lalabas is 62 at saka yung isa is 62/3. Yan. So, dalawa yung possible nating sagot. So, alin dyan yung tamang sagot? Magbabase tayo dun sa binigay ni problem. So, ito siya. Kasi pag naging h natin dyan is 62, so then natin 9 plus width plus 62 is equal to 62. Yan. At h is equal to 62. Ang value ng length tapos width natin is 0. So wala tayong length, wala tayong width. So simply, ang figure natin is straight line na may height na 62. So hindi siya box or hindi siya suitcase. As inline lang siya, ang height is 62. Yan, nakuha. Okay, so, ang possible na sagot dyan is 62/3. Yan. So, papansin nyo dito, may amount tayo nakuha ng h, hindi natin, may amount tayo nakuha ng h,
pero hindi natin malalaman yung LW. Unlike kay shortcut natin, alam natin na value ni H is equal lang kay length and width. Yan. Questions. So, sagot natin dyan. Ito. Hindi ito pwede kasi nga straight line lang yung mabubuo natin na figure. Unlike dito, pag 62 yan, meron tayong value ng line tapos width, meron tayong height, meron tayong matitira na ito yung height natin, 62/3. So, meron tayong length tapos width na value. For using our shortcut, alam natin naman yun na 62 lang din yan. Tapos 62/3. So, ang figure natin is Q. Basta si Q yung magbibigay ng maximum volume. Tandaan. Pag area naman, magbibigay ng maximum area kay rectangle. Ang magbibigay ng maximum area kay rectangle, or close yan na, close rectangle. Alam na natin yung number. Number equals na. Pag area naman, area over rectangle. Kasi madalas rectangle yung ginagamit nila dyan para pang dito. So maximum area or maximum dimensions na magbibigay ng maximum area kay rectangle is y2x. Ang maximum area na magbibigay dyan, x equals to y, or simply square. Square ang may pinakamalaking area kay rectangle. Tandaan nyo, this square is a rectangle, pero si rectangle is not, basta. Ito. So, ang bibig, kapag sinabing find the maximum area of rectangle, tanda rectangle, ibig sabihin close rectangle yan. Ang magbibigay ng largest area is C square, which is, ang dimension is x is equal to y. Yan. Yun yung usual na maximum minimum na ma-encounter. Now, questions? Yan, pwede nyo i-take note yung mga sinasabi kong ano. Pero mas maganda alam nyo yung maximum minima pagkuha using maximum minima. Kasi marami yan, mahirap i-memorize yan lahat. Pero unlike kay maximum minima, na isa lang yung procedure na ginagawa natin. Derivative equal to 0, then solve for that variable. Ayan. Questions? May tanong? Questions? Walang questions. Nakakaano ba sa mga minima? Questions? Wala? And kung medyo nalilito pa rin kayo dyan, try nyo na lang pag-aralan yung mga samples dyan yung modules. Nagbigay naman siya ng mga sample dyan kada application. Basta importante lang dyan, malaman nyo yung procedure. So, sa area pa lang yan, tapos numbers. Mas mahirap na yan pagdating sa mga time rates. Saan din naman yung chance naman? Emphasize yung time rates. Wala questions? Kasi proceed tayo sa next about integral naman. Yan. Questions? Wala talaga?
Wala. Isip tayo kay integral. May konti ka na lang. Integral, di ko na di-discuss yung pag-aralan na siya. Si different rules. Di ba yung different rules na lang is halos the same lang sa rules ni derivative. Yan. And the procedure, how to get the integral. Pag sinabi natin, kasi pag 4x plus 2x squared plus 3x, kunyari, yung, di ba pag nagdi-derivative tayo ng ganyan operation, diniderivative lang natin magkaiwalay. So, derivative ng 4 is 4x plus derivative nito is 4x. Yan, plus 9x squared. Yan. So, pag nagdi-derivative tayo, ang operation is plus and minus lang. Individual natin diniderivative yan. Yan. So, pagdating kay integral, ganun din lang yan. Kung sinabing integrate natin yan, yan. Integrate lang natin din isa-isa. So, magiging 4x plus integrate ng 2x squared. So, ganyan lang din siya. Gaya ng ginagawa natin kay derivative. As long as yung iteration sa gitna nila is sum or subtraction. Then, power rule. May power rule tayo kaya, no? Derivative, let's say 3x squared. So, derivative yan. Power rule, using power rule, so ina-isolate lang natin si 3, coefficient niya, tapos proceed tayo sa derivative ng variable. Ang derivative nito, using power rule, bring down exponent, tapos minus 1 si exponent. So 1 na lang yan. So ang derivative niyan is 6x. Yan. So yan yung power rule ni derivative. Yan. So, familiar na tayo dyan sa power rule derivative. Kapag integrate ang laman, meron din tayong power rule. So, ang power rule natin kay integrate, so ganun lang din, isolate natin or labas natin lang yung coefficient natin. So, kung dito, binababa natin si exponent tapos binabawasan ng 1 or minaminus ng 1, si integration is reverse o kabaliktaran ni derivative. So, ang una natin ginagawa dyan is pina-plus ng 1 yung exponent. Kung dito nagbabawas, dito nagpo-plus tayo. At kung dito tina-times natin, dito yung exponent natin is dinidivide natin. So, simplify natin yan. 3x cubed. Yan, x cubed. Tapos 3. So, simply x cubed. Yan. Yan yung integrate or integration. Integral. Ni 3x squared. Cx cubed. Yan. Tatandaan natin na magkaiba lang sila ng or magka-reverse sila ng process. Kaya tawag kay integral is antiderivative. Kasi pag dinerivative natin itong nakuha natin integral, so pag dinerivative natin to bring down, magiging 3x squared. Babalik lang siya sa original equation natin. Or kung ito naman integral natin, so labas natin 6. Tapos integral ng x is x 1 plus 2. Tapos divide natin dyan. So 1 lang. So magiging 6 x squared over 2. Or simply 3x squared. So bumalik lang din sa original. Yan. So, magka-reverse lang sila ng ginagawa. Isa lang yan sa mga rules dyan. Power rule, tapos si sum and difference. So, ganun lang din kay derivative. Pero, tapos pag-usapan natin siya.
Yes, pag-aralan nyo si different roots ng integral. So, si integral, meron tayong two types dyan. Unang type natin si indefinite integral or general. Ito yung ginawa natin kanina. Yan. Yan, huwag natin kalimutan pag nag-integral tayo ng general or indefinite. Makatapos natin kunin yung integral ng function natin, nagsusulat tayo ng plus c. Yan yung arbitrary constant natin kung saan nire-represent ngayong any constant na derivative. Sa example natin, yan, kunyari, meron tayong derivative muna natin yan, 2x plus 2. Yan, i-derivative natin. So, ang derivative niyan is simply 2 plus 0 or 2. So, ang ibig sabihin lang doon kay arbitrary, kunyari integrate natin yan, integrate natin to. Yan, with respect to x. Yan, ang integrate niyan is 2x. Kasi nga may x tayo dyan. Hindi na natin x. 1 nga lang, 0 exponent niya. dx. So, nilabas natin si e2 tapos x raised to 0 dx or simply dx lang yan. So, magiging integral niyan is 2x 0 plus 1 over 1. Yan yung magiging 2x. 2x tapos plus, huwag natin daw kakalimutan si c. Yan. So, ang nire-represent ni c dyan is any constant dati na nandyan. So, either 2 or kung marami yan. Kahit na marami yan, na constant yan. Sabihin na natin 20 plus 30 plus 100. Wala namang masyadong effect yan kasi ang derivative ng constant is 0. So, yan yung nire-represent ni c na constant. So, lahat ng constant na possible kasama niya before. Yan si c doon sa ating equation or integral. Yan. So remember, kapag general integration, ang sagot natin palagi yan is function. Yan. Unlike kay next natin, si definite integral or Riemann, mayroon na tayo dyang lower limits saka upper limits. Yan. So makatapos natin siyang integrate, is substitute natin yung values niyan. Substitute natin. So upper limit muna minus substitute natin yung lower limit. So isang function lang yan. Yung integral natin. Substitute lang natin yung values ni b at saka a. Tapos minus. Yan. So example na lang tayo. Kunin na lang natin yung example dyan sa yung pinakamadali na lang. Sana mabilis na. Yan. Sample natin sa dulo ng integrate. Nasa activity 3 yan. So number 2 yan. Integrate daw natin si 8y cubed dy from 1 to 2. Yan. So integrate natin to. Pwede natin ilabas na lang si 8. So 8. Tapos, y cubed dy, 1, 2. So, integration yan is, so magpa-plus tayo ng 1 sa exponent niya. So, magiging 4 over 4. So, magiging denominator din natin yung exponent niya. From 1 to 2. Ibig sabihin, ito yung upper limit, ito yung lower limit. Dito naman, hindi na rin tayo nagsusulat ng arbitrarily constant. So,
Ginagawa lang natin yan kapag indefinite. Yan, so simplify lang natin siya. 8 divided by 4 is 2. So 2y raised to 4 from 1 to 2. Yan, substitute natin yung upper and lower limits. So 2. So y daw is 2 raised to 4 minus yung equation pa rin natin to 1 when y is equal to 1. Yan, so ang sagot dyan 2 raised to 4, so 4 times 4, 16. 16 times 2, 32. Minus, ano to, 1 raised to 4 is 1, times 2 is 2. So 32 minus 2 is equal to 30. Yan, so pag definite integral, ang nakukuha natin dyan is value. Yan. So, yan, kaya din naman i-calculate yan as long as na iisa lang yung variable natin dyan. So, pwede rin kay calculate yan, ma-solve. Gamitin na lang natin yung integral feature ni calculate natin. Yan, so, tingnan natin dito, itong part na ito. Ito siya. Yung parang, yan. Basta nasa baba siya ng alpha, click lang natin siya, ganito yung lalabas. Integral. So, ang nakalagay dyan, dx, so x lang yung tinatanggap niyang variable, palitan lang natin ng x tong given natin. So, sabihin natin dyan, 8x cube dx. Yan. So, nakalagay na. Instead na y, x lang nilagay natin dyan. Tapos, from 1, so 1 yung lower limit natin, ayun, 1, up to 2. Yan, so 2 yung taas natin. So, equals lang natin yan, lalabas is 30. Yan, so, 30 yung sagot natin. Yan, so using calculate. So, may example na tayo ng definite integral. Sample din tayo ng indefinite. Kahit siguro nyo na lang yung kanina. 8y cube. And then, kung ano natin integral yun. Ito na lang. X squared plus 2 na lang. dx. Yan. So, example siya ng definite kasi wala tayong lower tapos upper limit. Yan. So, integrate natin siya. So, addition naman yung nasa gitna. So, pwede nating integrate yan naman kayo walay. 2x squared dx. Distribute naman natin si dx. Ito importante si dx, ha. Siya yung nagsabi kung ano yung integrate natin ng variable. Plus 2 dx. So, ang integral ng itong part, ilabas lang natin yung 2. So, ang integral niyan is x plus 1. So, magiging cube over 3. So, ito yung bagong exponent. Plus 2. Labas lang natin si 2. Integral ng dx is simply x. Yan. Plus, mamaya na natin sulat yung plus. So, simplify lang natin to 2x cube over 3 plus 2x plus c. Yan. So, yan na yung sagot natin. Yan. So, ganyan tayo mag-integrate ng indefinite. Ngayon, kung gusto nyo naman i-check kung tama yung sagot ninyo, pwede nyo gamitin si calculate. Yan. So, since kabaliktaran lang naman na ginawa natin ay sabi natin na anti-derivatives integral,
Ibig sabihin kung dinerivative natin to, pabalik lang tayo doon. So, pwede natin gamitin yung ang tawag dito. Yung principle na yon or yung principle na yon para pan-check ng ating sagot. So, gagawin natin, i-derivative natin ito. Mag-assume tayo ng value ni x. Yan. So, derivative natin yan. Gamitin natin yung feature derivative ni calculus. So, shift integral. So, yan yung lalabas ulit. Nagawa na natin itong part na to. Encode lang natin to or i-type na natin. So, 2x raised to 3 over 3 plus 2x. Yan. So, nalagay ko na. Hayaan na lang natin si c dyan. Kasi pag dinerivative si c, 0 lang din siya. Hindi makita. Yan. Tapos, mag-assume tayo ng value ni x. So, bahala na kayo mag-assume dyan. Sabihin na lang natin x is equal to 3 siguro. So, 3. Yan. So, 3 yung value ni nilagay ko ni x. So, 3 equals natin. May lalabas dyan. Anong lumabas? 20. Yan. So, pag dinerivative daw natin yan, lalabas is 20. Yan. Diba sabi nga natin, pag dinerivative natin yung integral natin, babalik yan sa siya original. So, i-substitute lang natin si, si x kanina, dapat ang maging value niya din is 20. So, at x equals to 3. So, 3 cube squared plus 2. So, ang value niyan, 3 squared is 18. Times, 3 squared. 3 squared is 9. Times 2 is 18 plus 2. So, 20 lang din yan. So, sure tayo na tama yung sagot natin. So, pwede natin gamitin yung derivative dyan para i-check yung sagot natin ka-integral. Hindi kasi natin pwedeng gamitin si integral dyan. Na pang-check kasi nga si integral natin sa kay calculus is pang-definite lang. Yan. Nakuha ba? Malinaw? Or may naintindihan ba? Hello? Sir, Ano yun? hello po. Ah. Sir, yung sa may indefinite po ba, sir, talagang constant po yung lalabas? Constant number pag in-integrate po. Yun po yung magiging sagot. Oo. Palaging ang sagot natin ka indefinite. Mali. Ka-definite yan. Sabi. Kay definite po? Apo. Yung indefinite po, sir, number lang po talaga. Hindi po siya magiging parang... Equation. Ito is example ng indefinite kasi wala tayong lower limit at upper limit. Kaya ang makukuha nating sagot dito is function palagi. Yes po, sir. Pagdating kay infinite, yun yung values na may tayo. Kasi may value tayong sinasubstitute kay x. Si definite na madali lang. Pwede nyo gamitin si calculus. Kaya naman yung calculus yung basta solvable. So, ang concern naman natin dito is si indefinite. So, ang magiging problema nyo lang pagdating kay definite, although kaya siya ng calculus, is yung paano siya i-input. Yan. Kung medyo komplikado na yung function na binigay, doon na lang ang kasi kung magkatama siguro kung paano niya siya i-input. So, tandaan, pwede nyo gamitin yung derivative para i-check yung sagot niya palagi. So, gaya dito, nakuha natin yung integral ng function na to. Ginamit natin si derivative. So, derivative natin to using calculus. Nag-assume tayo ng value ni x. So, nakuha natin tong value na ito. Yung value na yun, substitute lang natin sa original. Dapat ang makuha din natin is the same. Para masabi natin or ma-check natin yung sagot natin na tama. Yan. So, wala na